ng China na mayroon itong sleeper cells sa Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Manila, Kumbaga, tulog lang, no? Tulog lang, na gano'n, pero nakamanman sa atin. O merong mga, meron silang kinakausap, inuudyo no? O, sumapi kayo sa amin, sa China. O, ganyan. O, tuloy. sinungalingan ito at mayroon umanong nanghihimasok sa internal affairs ng dalawang bansa sa layuning mangudyok ng pagkakawatak-watak at komprontasyon. Ginawa ang pahayag kasunod na Di kaya si Roque yun? Kasi eto pangatlo nating topic ito, mga kababayan. Di kaya si Roque yun, mga kababayan, ano? Kasi talagang napapansin ko kay Roque, habang ibinubuka yung kanyang bibig, habang nagsasalita po, lalo na sa mga patungkol sa West Philippine Sea, etc., eh, unti-unti niyang nilalaglag yung kanilang yung kanilang mga grupo, mga boss, no? O eto, tuloy ko lang ha. ang ginagawang investigasyon ng Armed Forces of the Philippines sa mga pinaghihinalaan Chinese companies na nagpapanggap umanong American o European enterprises. Nagre-recruit umano ang mga ito ng mga Pilipinong sundalo bilang analyst online. Batay kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kasalukuyan nilang inaalam kung mayroong mga dati at aktibong tauhan ng AFP na na-recruit ang mga ito. Eh baka yung sino ba yung mga AFP, no? Tanong lang ha. Captain Dadu ba 'yon, yung isa? Yung pro-China din, ano? Galit sa administrasyon? Hindi kaya 'yun? O yung isa naman kaya lang humina na humina na si General Pulburon eh. Dati ang sigla-sigla, dati walang stress sa muka. Pero ngayon parang parang sabi ko pahina ng pahina 'tong matanda na 'to. Siya din po naglagay ng stress sa kanyang sarili. Um, imbis na nagpapahinga na lang siya, no? Pwedeng mag-vlog, oo, pwedeng mag-vlog. Pero yung tipo bang katotohanan, mga bossing, 'di ba? Meron pang isa, ano pangalan nun, hindi ko yung medyo chubby eh. Yung Metran, yan yung mga nakikita ko na anti-government, no? Anti-government. Sabi dito ni Caballos, yan si Mr. Mantika Roque. Dapat saksakan ng mga nagbabagang 010. Ang malaking buhanga niya, sabi ni Caballos. Oh. Di kasama mga Pilipino sa agreement nila ni Digong nyo. Kaya si Digong ang habulin nila, Elmer Dia. Eh talaga po, totoo po yan, sir. Na talagang pag nalaman, ayan, ngayon po, nalaman. Kaya ako naniniwala ako na talagang hindi nila inilabas ito eh. Dahil kahit saan pong maghanap, no, yung team natin, eh walang makita na balita na ganun. Kasi kapag nalaman ng Pilipino na mismong sariling barko natin, mismong sa teritoryo natin, eh tubig at pagkain lang ay papasok at bawal magpasok ng panggawa ng barko, eh magagalit po sa kanila yung Pilipino. Kaya ngayon po, mga kababayan, ngayon po ngayon po sumisingaw itong ganitong usapin. Sabi ni Sir Tony, oo, si Captain Dado at J. Pulburon. Ayan, mga bossing, nako. Iba din sinasabi, yung mga vlogger ng mga DDS, baka sila din po yun. No? Wag nyo kung sakali tayo ay, kumbaga mga Pilipino tayo, wag nyo ipagkanulo ang ating bayan. No? Kung makakuha man kayo ng kakarampot na pera, eh kakaunti po yan. Napakaliit po niyan para doon sa future ng mga anak ninyo, para po sa future ng mga magiging anak ng anak ninyo, magiging apo ng anak ninyo. Napakaliit po niyan. Huwag po nating ipagkanulo sa mga ganyang bagay. Siyempre, sasabihin ng China dyan, mga bossing, eh wala kaming ganyan. Hindi totoo yan. Oh. Sino naman po ba ang nagplanta ng mga espiya, no? Na sinabi, may spy kami dyan. Meron kaming mga dyan. Wala po, mga kababayan. Huwag po nating ipagkanulo.
Kung makatanggap kayo, sabihin mo na kunyari 250, 200,000, kalahating milyon, kahit 1,000,000, no? Kahit 1,000,000. Pero yung mga susunod na henerasyon naman ng lahi mo, magiging kumbaga, magiging under na ng China or alam mo, walang kalayaan, ano? Wag. Kasi ang binebenta po natin doon, pagka ganun tayo, mga bossing, yung kinabukasan nung mga anak natin, yung kinabukasan nung mga magiging apo natin. Mga boss, yun, sila po ang maapektuhan niyan. Ikaw, ganito, na-recruit ako sumali ako, may 100,000 ako. Kakain kayo ngayon, no? Mauubos at mauubos din yon. Pero ang epekto ng ginawa ninyo, sa future po. Yung mga mahal mo sa buhay, ang maapektuhan nun. Ganun po yun, mga bossing. Kaya po wag tayong papadala sa mga ganyan. Tuloy natin to. European enterprises. Nagre-recruit umano ang mga ito ng mga Pilipinong sundalo bilang analyst online. Batay kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kasalukuyan Analyst online. Sino ba yung mga sino ba yung mga sundalo na yun? Yung mga yung mga sundalo na kumbaga, sabi nila, malapit nang bumaba ang inyong presidente. Malapit nang bumaba si Bongbong Marcos Jr. Malakas na kami. Meron po bang malakas na nananawagan pa na sumali kayo sa kanila? Kapag po malakas na yung pwersa nila, mga kababayan, nasa na yan? Ayan, nasa Pogo, sabi ni Arnedo Olaes. Pag po sinabing malakas, mga kababayan, ano na po yung mga yan? Kumbaga, nasa ilalim na lang yan, silent na lang kumilos yan. Etong mga to, wala no? Nagsisisigaw, sumali tayo! Sumali kayo dito. Ibig sabihin, wala pa pong napapasali. Kakaunti lang po sila. Siguro, na-realize nila, kakaunti tayo Baka yung barangay tanod doon sa barangay Digong o barangay ni PBBM, hindi natin mapatalsik. Di ba? Ay, nako Lord. Kakaunti pa lang kayo. Wag matigas ang mga mukha ninyo na sasabihin ninyo sa taong bayan na palakas na kami ng palakas at mapapatanggal na namin si Bongbong Marcos. Yan, sabi ni Reiko Muhares, we are not for sale. Ilabas ang friend nyong appointed son. Meron po tayo dyan. Meron po, sir. Meron po tayong balita dyan. Bandang huli lang, tatapusin lang natin tong mga West Philippine Sea. Yung last portion ng ating balita, pasimpleng ininguso di Rodrigo Duterte, no? Itong si appointed son, mga kababayan. Nasa bandang huli lang po ito, ha? Hintay-hintay lang po tayo. Game! nilang inaalam kung mayroong mga dati at aktibong tauhan ng AFP na na-recruit ang mga ito. Hoy, Makanyas! Makanyas, Dado, Metran. Baka kayo na-recruit na dito, kakakontra nyo sa sa gobyerno ng Pilipinas, ha? Grabe kayo kung ganun. Pero yan po pagtatanong lang, mga kababayan.